kapatid, sa mga oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay para po sa pagsasamba at pagpupuri sa Kanya. Amen. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Amen. Praise the Lord. Amen po. Sino po ang sabik na sa pagpapala ng Diyos na ating buhay? Sabik na sa kanyang pagbabalik. Amen. Yung may siksik-liklik at umaapaw na biyaya. Amen. Praise the Lord. Amen po. Sabi nga po sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat ng ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen po? Naniniwala po kayo dyan? Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay sumayaw at magpuri kay Yahweh El Shaddai. Amen po? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kami nananabik sa iyong pagbabalik. Paghahari mo'y dalangin makamit, na ikaw ay
tayo. Ang sarap po magpuri kay Lord, ano? Amen. Amen po. Amen, amen, Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa Kanya. Amen po. Mga kapatid, sino po yung yung inuuna si Lord sa pagising? Hindi po yung cellphone. Honestly po, ako po, ang nauuna ko ay cellphone. Kasi po yung, alam mo, yung sarap na sarap ka magtulog. Tapos hindi ko po alam dahil sa sobrang pagod po. Nag-aalarm po kasi ako. So, syempre po yung cellphone na pinapatay ko po muna. Pinapatay ko lang. Pero po after nun, si Lord na po. Kasi po si Lord talaga, kapag po tayo, inuna natin ang Panginoon. Wala pong mahirap sa maghapon. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa pagising po sa umaga, malaking biyaya na po yun. Amen. Napakalaking biyaya dahil ginising niya po tayo. Amen po? Amen. Amen. Kaya unahin po natin sa lahat ng bagay si Lord. Wala pong ibang sa buhay natin kundi ang Panginoon. Amen po. Amen. Amen. Kaya sa mga oras na to kapatid, itaas po natin po uli ang ating mga kamay para po sa pagpapasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Dahil Lord, tunay nga na kapag ikaw po ang aming tinawag, Lord, walang imposible. Lord, lahat po ng aming mga pinagdaraanan, ikaw lamang, Lord, ang aming gabay sa lahat ng mga pagsubok. Lord, sa mga oras na ito pong aming awitin ay para sa iyo. Naway ito'y po ay pumasok sa aming mga puso at magbigay ng aming kaginawahan sa pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Amen. Sa pagising pa lang sa umaga, ang presensya mo akin ang nadarama. Ang buhay na iyong binigay, sa iyo lamang aking iaalay. Sa pagising pa lang sa umaga, ang presensya mo akin ang nadarama. Ang buhay na iyong binigay, sa iyo lamang aking iaalay. O Diyos, tunay ka ngang dakila. O Jesus, ika'y kahangahangang. Aking labi awitan ka ng mataas na papuri. Hallelujah. Ang karangalan mo, Diyos. Ang karangalan mo at kapangyarihan, ihahayag ko at pasasalamatan. Buong mundo magpupuri sa kabanalan mo, kami magbubuli. O Diyos, tunay ka ngang dakila. O Jesus, ika'y kahangahangang. Aking labi aawitan ka ng mataas na papuri. Hallelujah. O Diyos, tunay ka ngang dakila. O Jesus, ika'y kahangahangang. Aking labi aawitan ka ng mataas na papuri. Hallelujah. O Diyos, tunay ka ngang dakila.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. You made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat.
Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dakilang Diyos sa umaga sa hapon po ito, patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang ilagay ang aming buhay, ang aming sarili sa paghahari mo, Ama naming nasa langit. At marapatin mo nawa na ang bawat isa po sa amin ay maging karapat-dapat sa iyong paghahari. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan. Patawarin kami sa aming mga nagawang kasalanan at linisin kami at balutin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, dakilang Diyos, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa aming pagdulog sa iyong trono, O Diyos, sa hapong ito, aming dalangin po na bigyan mo kami ng Espiritu na aming maunawaan ang mga salita mong ihahatid po sa amin. Ang salita mo, O Diyos, na siya Panginoon nagiging daan upang kamta namin ang paghahari mo sa aming buhay. Ang salita mo nagpapalaya sa amin sa anumang gawa ng kadiliman. Ang nais namin maunawaan sa hapon po ito, Diyos, upang aming maingatan lubos sa aming buhay. Dalangin namin, dakilang Ama, na sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, samahan mo kami sa aming pagtitipon ngayon. Lukuban kami ng iyong malabay na pakpak at anumang gawa ng kadiliman sa dako na ito upang hadlangan ang pagtanggap namin sa iyong mga salita ay aming sinasaway. Naiwan ang lugar na ito at binibigyan namin, Lord, inaalisan namin ang karapatan sa lugar na ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesus, tanging pinahihintulutan namin ngayon sa aming buhay ay ang mga salita mo, O Diyos, na naisyatid sa amin sa hapon pong ito. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isang naparito. Ilaan mo sa amin ang iyong kamay at ipagkalob nawa, O Diyos, ang katugunan sa lahat ng aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nakakalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 1, simula mga talata 35 hanggang sa susunod na mga talata. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, 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 hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon na muli naririto naman tayo sa lugar na ito, sama-sama na nagkakatipon at kung saan ay lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen. Upang siya'y patuloy alayan ng mga papurit pagsamba na nararapat po nating gawin para sa kanyang kabutihan sa buhay po natin. Amen? Yan, sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at niloob ng ating dakilang El Shaddai na makarating din po ako sa lugar na ito upang kayo po ay makasama sa paglilingkod sa ubasan ng ating dakilang El Shaddai. At ako po ang inyong kapatid, ka-prayer partner, Brother Edgar Relasio, na kung saan po ay sa atin po tubong Iloilo. At ngayon naninirahan sa Cainta, Rizal. Ayan, mayroon pong isang asawa at 3 anak. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. At sa hapon po nito, salamat sa ating Panginoon at ang ating pagparito, ito'y pagdulog na naman natin sa trono ng mahabaging Diyos. At ayon sa kanyang pangako, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Alam po natin, ang tao ay may maitutulong, may magagawa po sa atin, pero higit ang magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Dahil ang Diyos na ito, saan man dako tayo naroon siya at kaya na tayong ingatan lahat. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And dito po sa Ebanghelyo po natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus po dito, na kung saan sinabi ng ating Panginoong Hesus, kailangan niya rin pumunta sa ibang lugar para maipangaral doon ang mabuting balita o makapangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Na dito po, alam po natin na ang pangangaral ng Panginoong Hesus nung sandali na yan ng mabuting balita, ito'y palatandaan na dumating na ang paghahari ng Diyos. Amen? At alam natin, 2,000 taon nang nakakaraan. Amen? Na kung saan po ay naparitong ating Panginoong Hesukristo para dalhin po sa atin ang paghahari po ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pangangaral ng salita o mabuting balita, nakakarating sa mga tao ang paghahari ng Diyos at ang isang palatandaan na dumating na ang paghahari po ng Diyos, ang sabi po diyan, nagpapalaya siya ng mga demonyo. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po, 11 talata 20, ang sabi diyan ng Panginoong Hesus, "Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihang bigay sa akin ng Diyos, ibig sabihin, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos." Amen?
At patuloy nating napapakinggan ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat nais ng Diyos sa pangitan nito'y maingatan tayong lahat at huwag tayong mawala sa paghahari po ng Diyos. Amen? Huwag tayong mawala sapagkat kapag tayo nawala sa paghahari po ng Diyos, ang sabi nga, ang kalaban natin ay parang leon na umaatungal at nag-aabang ng kanyang masisila. Amen? Nag-aabang ng kanyang masisila. Ngayon po, bakit siya nag-aabang ng masisila? Kasi habang walang nawawala sa paghahari ng Diyos, wala siyang makukuha. Amen? Habang nananatili tayo sa paghahari ng Diyos, nakaabang lang siya. Amen? Alam niyo na kung sinong nakaabang. Amen? Kaya dapat po natin na kung saan ang ating sarili ay lagi nating bantayan na huwag mawala sa kalinga ng ating Diyos. Amen. Tayong lahat, alam natin, ang tao po ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Pagmamay-ari tayo ng Diyos na ang sabi nga po dyan sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto, Kabanata 6, talata 11, ang sabi po dyan ay hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay hindi talaga inyo kundi sa Diyos. Amen? Yung ating katawan, hindi talaga ito ating, kundi ang sabi ni San Pablo, ito ay sa Diyos. Kung ang ating katawang ito ay sa Diyos, ito mga kapatid, ibig sabihin, pagmamay-ari niya ito, siya ang may gamit dapat nito. Amen? Katun anumang layunin ng Diyos sa paggamit nito, mga kapatid, sa ating Jesucristo, yun ang nais ng Diyos, maging ang magamit ang bawat isa sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi nga po dyan sa Aklat ng Awit, Kabanata 8 at talata po ay 5, ang sabi po, ang tao'y nilikha ng Diyos na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan. Halos kapantay. Amen? Bakit hindi kapantay? Kasi nilikha ka lang. Amen? Siya ay Diyos, hindi natin siya pwedeng pantayan, di po ba? Pero napakaganda ng pagkalikha sa iyo ng Diyos. Ang sabi po, halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan. Masdan mo yung katabi mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon kaganda po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, na tila baga ay ipinapakita sa atin ng Diyos, ipinaparating sa atin ng ating dakilang El Shaddai na ang tao nung likhain ng Diyos ay puno ng kabutihan ang puso ng tao. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang sabi po dyan, nilikha niya ang tao na kung saan ang puso ng tao pinuno ng Diyos ng kanyang kabutihan. Amen? Nang sa ganon, mga kapatid, yung kabutihang nais po ng Diyos na ito ay patuloy mahayag sa buhay ng tao. Amen? Sa pamamagitan ng ating ginagawa araw-araw. Ang sabi sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Epeso, Kabanata po ay 2, talata ay 10. Ang sabi niya, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo, kaya ang buhay natin ay italaga natin sa Diyos para sa paggawa ng mabuti na itinalaga na sa atin ng Diyos noon pa mang una. Amen? Tayo lahat ay nilikha ng Diyos at ang pagkalikha sa atin ng Diyos, dinisenyo tayo ng Diyos, mga kapatid, para sa paggawa ng mabuti. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, mabuting tao ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Di po ba napakasarap na kung saan nakakapagbigay kagalakan sa puso natin kapag sinasabing isa kang mabuting tao.
Amen? Pero kapag sinabing masama, iwan ko lang kung hindi kukunot ang noo mo. Di po ba? Dahil hindi magandang pakinggan iyon at hindi bagay iyon para po sa atin. Lalo na kung saan nilikha tayo ng Diyos na halos kapantay ng kanyang luningning kadakilaan o nilikha tayo, dinisenyo tayo ng Diyos para kung saan gumawa ng mabuti para sa kanyang karangalan. Amen? Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Hesus. Subalit mga kapatid sa ating Panginoon na kung saan po ay may dumating po sa daigdig po na ito. At sino yung dumating sa daigdig na to? Ang sabi po dyan, may inihulog mula sa langit. May inihulog mula sa langit. Na kung saan ang inihulog mula sa langit ay walang iba kundi si Satanas. Kaya nung dumating dito si Satanas sa daigdig po nito, mga kapatid, minithi po ni Satanas na yung lahat ng nakapagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian, yung lahat ng kagamit-gamit sa Diyos para gawin yung mabuting nais ng Diyos, ninais ni Satanas mawala sa kamay ng Diyos. Ninais iyan ni Satanas na mawala sa kamay ng Diyos. Ito po yung isang sakuna na dumating sa buhay ng tao na kung saan ang tao po ay nawala sa kalinga ng Diyos. Amen? Na ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan na parito ang magnanakaw ay para magnakaw, magwasak at pumatay. Amen? Na parito ang kaaway, ang kalaban para magnakaw, pumatay at magwasak. At sino po iyan? Yan po ay si Satanas. Siya po yung hinulog mula sa langit. Amen? Kaya yung hinulog mula sa langit, hindi iyan gagawa ng mabuti sa atin. Amen. Sino ang gumagawa ng mabuti sa atin? Yung kaloob sa atin ng langit. Amen? Hindi inihulog, kundi ipinagkaloob sa atin ng langit. At yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinikap ni Satanas na tayo po ay agawin sa kamay ng Diyos. Amen? Agawin tayo sa kamay ng ating Diyos nung ang tao po na kung saan ang taong puno ng kabutihan nung likhain ng Diyos ay matukso niyang magkasala. Amen? Matukso niyang magkasala. Kaya sa pangitan ng kasalanan na yon, ang tao po ay nailayo ni Satanas sa kalinga ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na alam po natin marami po na kung saan na nangyayari sa ating mga sakuna, hindi magagandang nangyayari sa buhay po ng tao na tila ba nakikita natin napapahamak. Pero hindi po yun ang tunay na masamang nangyari sa buhay ng tao. Ang tunay na masamang nangyari sa buhay ng tao ay ang tao po ay magkasala at gamitin ni Satanas sa paggawa ng kasamaan. Amen? Magamit sa paggawa ng kasamaan. Kasi yung bagay na iyan, yan ang nagdadala sa atin sa tunay na kapahamakan. Amen. Kaya hindi lang po ang tao, hindi lang po tayo o tao ang kinuha ni Satanas sa kamay po ng Diyos, kundi lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao, ay napunta sa kamay ni Satanas. Amen? Napunta lahat iyan sa kamay ni Satanas. Kaya dumating po sa punto, mga kapatid, na kung saan ay buhat nung mawala po, buhat ng ang tao'y magkasala, ano po ang sinabi po? Ngayon, bago para kayo mabuhay, lahat ay paghirapan nyo. Amen? Lahat ay paghirapan nyo. Parang sinasabi po ng Diyos, kung ibinigay ko yan sa inyo, kung lahat ng bagay meron sa daigdig na to, nilikha ko para sa pangangailangan nyo sa daigdig na ito, bago pa lang kayo likhain, nilikha ko na yung pangangailangan nyo. Ngayon, dahil lahat na iyan nasa kamay na ni Satanas, pahihirapan niya kayo bago nyo makuha iyan. Amen? Hindi na ganun kadaling makuha iyan, mga kapatid, kundi ang sabi po ng ating Diyos, ang sabi niya, paghirapan nyo ang lahat ng iyan
para lang mabuhay sa daigdig po na ito. Amen? Na nais po ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ngayon ay manatili. Amen? Naririnig na natin ang mensahe pong ito. Pero ang nais na ng Panginoon, tayo'y patuloy paalalahanan para wag tayong mawala sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tao po ay buhat nung ang tao'y magkasala. Ang tao po buhat sa paghahari ng Diyos, buhat sa kamay ng Diyos, ang tao ay napunta sa kamay ni Satanas. Amen. Ang tao po ay napunta sa kamay po ni Satanas. Ito po yung sinasabi po ni San Pablo na kung saan ay ang tao ay nawala sa paghahari ng Diyos at ang tao ay napunta sa paghahari ng kasalanan. Ng kasalanan. Siguro naman wala sa ating gustong pagharian ng kasalanan. Amen? Kaya ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa aklat ng Roma, Kabanata 7 talata po ay 11 hanggang 20, ang sabi ni San Pablo, sabi niya, ang mabuting ibig kong gawin ay hindi ko nagagawa, pero yung masamang ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Ang sabi ni San Pablo, kung nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko ibig, ang sabi niya, hindi na ako ang may kagagawang niyon, kundi ang kasalanan na siyang nananahan sa akin. Amen? Hindi po si Pablo ang may gusto gumawa ng masama. Ang kasalanan, ang siyang author po ng kasamaan pong iyon. So, balit ang kasalanan pong ito, na siyang nananahan kay Pablo, si Pablo ay nagiging instrumento niya para magawa yung kasamaan. Amen? Para magawa yung kasamaan. Na tila baga ang tao, nung ang tao po ay nagkasala, para baga ang tao ay nakasanla kay Satanas. Payag ba kayong ang buhay nyo nakasanla kay Satanas? Pangit pakinggan, ano? Nakakatakot kaya pakinggan, di po ba? Pero yan, nangyari po iyan nung ang tao ay nagkasala. Kaya kahit ang tao ay pagmamay-ari ng Diyos, hindi magamit ng Diyos ang tao para sa kanyang kalooban, para sa mabuting nais ng Diyos. Dahil nga, wala na sa kamay niya ang taong pagmamay-ari niya, nasa kamay na ni Satanas. Di po ba? Minsan may mga mahalaga tayong bagay, o sabihin natin, may mga alahas kang ginto. Kapag ikaw ay nagipit, minsan sinasanla mo iyan. Kapag isinanla mo yung mga bagay na yan, sino nagmamay-ari? Pound shelf, di ba? Ikaw ang nagmamay-ari. Ikaw pa rin. Ang problema lang, yung pagmamay-ari mo, wala sa kamay mo. Amen? Iba ang nakikinabang. Di po ba? Iba ang nakikinabang proon. Kaya ganyan po yung nagiging kalalagayan po ng tao nung ang tao'y magkasala. Na pagmamay-ari tayo ng Diyos, pero ang buhay natin ay nakasanla kay Satanas. Di po ba? Na dahil po dyan, nagiging instrumento tayo o gamit ni Satanas sa paggawa ng kasamaan. Nagkaroon ng pagkabahabahagi. Amen. Nagkaroon ng pagkasira, yung magandang ugnayan. Ugnayan ng pamilya, nasisira. Ugnayan ng anak at mga magulang, nasisira. Ugnayan ng mag-asawa, nasisira. Ugnayan ng magkakaibigan, nasisira. Amen? Dahil nagiging instrumento ang tao sa paggawa ng kasamaan. Nasisira po yung minsan kabuhayan natin, nasisira. Bakit po? Andiyan dyan yung inggitan. Amen? Umiral po yung sinasabi po nila na parang talangka. Na kung saan ay walang gustong maiangat. Lahat tayo gusto natin hilain kapag may umaangat. Hindi yan gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, tulungan tayo lahat ng itaas. Amen? Yun ang gawain ng Panginoon. Hindi niya tayo hinahatak na ibagsak.
ibaba. Pero umiiral iyan na kung saan dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan, na kung saan naghahari sa buhay ng tao dahil ang tao nakasanla kay Satanas. Maganda pang tingnan yung taong nangangalunya. Maganda pang tingnan ang taong sinungaling, mamamatay tao, iba, mandaraya, sakim na tao. Maganda pa tingnan. Di ba? Hindi maganda tingnan, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, pero hindi nangangahulugan na kinamumuhian natin sila. Amen? Subalit, nakikita lang natin, hindi talaga magandang tingnan na yan ang ating ginagawa. Amen? Hindi maganda tingnan na yung mga bagay na yan ang siya po nating ginagawa sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung kalaban nung siya'y naparito, lahat ng magagandang katangian ng taong nilikha ng Diyos, winasak niya. Amen? At anong umiiral ngayon sa buhay ng tao? Yung hindi na maganda. Amen? Yung hindi na maganda, mga kapatid, ang umiiral. Pinatay ni Satanas yung kabutihan mayroon sa puso ng tao. At pinuno ni Satanas ang puso ng tao ng kasamaan. Kaya kasamaan ang umiiral sa daigdig po na ito. Na tayo ngayon ay patuloy lang pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong maging instrumento pa ng mga ganitong gawain. Huwag tayong maging instrumento ng kasamaan na pinapairal ni Satanas sa daigdig po na ito. Kaya yung mga aral na ating naririnig ay patuloy nagsisilbing ang Diyos ay nagpapaalala sa atin upang huwag tayong mawala sa paghahari ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo malakas na papuri para sa ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos ay alam po natin na napakabuti ng ating Diyos. Amen? Dumating po dito si Satanas para sirain ang buhay ng tao, para ang tao'y alisin sa kamay ng Diyos upang ang tao ay gamitin sa kasamaan na nais ni Satanas pairalin sa daigdig po na ito. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya ikinatutuwa na makita ang tao sa ganitong kalalagayan. Amen? Hindi niya ikinatutuwa. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo na kapag ang tao'y nananatili sa ganitong kalalagayan, ang tao na yan ay dadalhin ni Satanas sa kapahamakan. Maalala ko po, may pamangkin po ako noon. Ang sabi ng pamangkin ko sa kanyang papa, "Pa, igawa mo nga ako ng assignment namin para bukas, pagpasok ko ay maibigay ko na, madala ko na." Sabi ng papa niya, "Ano ba yan?" Sinabi ng kanyang anak, ng pamangkin ko, "Ito po pa yung project na kailangan kong dalhin." Sabi ng papa niya, "Mamaya gagawin ko iyan." Dahil nakita po ng pamangkin, busy po yung papa niya, mukhang tila nakakalimutan gawin yung ipinapagawa niyang project pong iyon. Kaya ang ginawa ng pamangkin ko, siya ang gumawa. Siya ang gumawa. Nung makagawa na yung pamangkin ko, ang sabi niya, "Pa, nakagawa na ako ng aking project." Sabi ng papa niya, "Patingin nga." Nung makita ng papa niya, sabi niya, "Ang pangit naman yan." Kaya ang ginawa ng papa niya, siya ang gumawa. Nung matapos na makagawa yung papa niya ng project na yun na sinasabi ng aking pamangkin, ang sabi ng papa niya, "Akin na yung ginawa mo, itapon na natin yan. Pangit naman yan. Ito na lang ang dalhin mo bukas." Ang sabi ng pamangkin ko, "Huwag mong itapon yan pa. Huwag mo yan sirain." Sabi ng papa niya, "Pangit naman yan. Aanhin mo yan." Ang sagot ng pamangkin ko, "Huwag mong sirain. Yan. Ako ang gumawa niyan." Amen? Kita niyo po kung gaano kahalaga para sa kanya. Pangit sa paningin ng sinuman yung ginawa niya, pero dahil siya ang may gawa, ganun kahalaga sa kanya. Hindi siya basta pumayag na sirain na lang yung ginawa niyang iyon. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Sa tingin niyo ba ang Diyos ay papayag ng isang katulad mo basta-basta na lang masira? Ha?
Yung nilikha ng Diyos na halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan, ay hahayaan na lang ng Diyos na isang araw ay mapunta sa impyerno? Hindi niya papayagan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang Diyos, nung makita niya ang tao sa ganong kalalagayan, grabe yung kalungkutan mayroon ang Diyos. Grabe ang kanyang kalungkutan na hindi siya papayag na ganun na lang sirain yung ginawa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya anong ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito sa daigdig na ito. Amen? Siya ay nagkatawan tao, mga kapatid, ang Diyos na ito ay nagkatawan tao, siya ay naparito sa daigdig po na ito, namuhay siya bilang tao. Ang sabi po ni San Pablo sa Roma chapter 7 verse 25, ang sabi niya roon ay ganito. Sabi niya, sino ang makapagliligtas sa akin sa kalalagayan kong ito? Sa kalalagayan kong itong mapapahamak, ang sabi ni San Pablo, sino ang makapagliligtas sa akin? Pero nakakita si San Pablo ng pag-asa. Na ang sabi ni San Pablo, ang tanging pag-asa ko ay ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Hesukristo, naparito po siya sa daigdig po na ito, na ayon po sa sulat ni San Juan, kabanata po, sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 3, at talata po ay 8, ang sabi po riyan, naparito po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, para wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Amen? Para wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay po ng tao. Hindi niya hahayaan na ang buhay natin ay mananatili sa kamay ni Satanas dahil hindi tayo pagmamay-ari ni Satanas. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Amen? At dahil pagmamay-ari ang Diyos, hindi siya papayag na ikaw ay malayo sa Kanya. Na ikaw ay mawala sa Kanya. Amen? Kaya ang ating Hesukristo, ang sabi nga po mga kapatid, na parito ang ating Panginoong Hesukristo para wasakin ang gawa ni Satanas sa buhay ng tao. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. At ano po yung gawa ni Satanas sa buhay po ng tao? Kasalanan. Amen? Yung kasalanan na naghahari sa buhay ng tao ay nais ng Panginoong Hesus, mawasak po iyan. Amen? Nais ng ating Hesukristo, tayo ay mapalaya sa kasalanan. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon para mawasak niya ang gawa ni Satanas sa buhay po ng tao, mga kapatid, para ganap iyan po na mawasak at tayo'y magganap na makalaya, mga kapatid, sa ating Hesukristo, ang tanging paraan diyan ay maihandog niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Amen? Maihandog niya ang kanyang sarili na ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinong dapat mamatay para mabayaran ang ating kasalanan? Hindi papayag yung katabi mong yan. Amen. Hindi papayag niya siya, mga kapatid. At hindi talaga karapat-dapat ang buhay meron tayo para pambayad sa ating kasalanan. Iisa lang ang buhay na karapat-dapat para mabayaran ang ating kasalanan. Ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang pambayad para po sa ating kasalanan. Na ang sabi nga po, ang pinantubo sa atin ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak, ginto, mga kapatid, kundi ang pinantubo sa atin ay walang iba, kundi ang dugo ni Hesukristo, mga kapatid, na walang batik ng kasalanan. Ang sabi sa unang Korinto, kabanata 6, talata 11, ang sabi po diyan, binili niya kayo sa malaking halaga. Ang sabi po, ang katawan nyo ay hindi talaga inyo, kundi iyan ay sa Diyos, at binili niya kayo sa malaking halaga upang ang katawang iyan ay gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan
ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay para po sa atin, tayo pong lahat ay nilinis ni Hesus Kristo sa ating kasalanan. Tayong lahat ay pinalaya ni Hesus Kristo sa ating mga nagawang kasalanan. Na ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 11 at talata po ay 24, pakinggan po natin ito. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar. Ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Bakit sa lalabas? Kinuha ka na nga ng demonyo sa kamay ni Kristo para siya makapanahan sa iyo, di po ba? Para ikaw ay magiging pagmamay-ari niya. Pero ang sabi po dyan, kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, ang tanong, bakit siya lalabas? At maghahanap ng ibang matitirhan. Maghahanap siya ng mga tigang na lugar at doon siya maninirahan. Kaya niya nga kinuha ito eh. Tinukso niya magkasala para makuha ito sa Diyos. Pero bakit kinakailangan niyang lumabas sa tao? Kasi ang tao tinubos na ni Kristo. Di ba yung bagay na sinanla niyo kapag tinubos na, hindi pwedeng panghawakan pa ng ahensya, ng sanlaan? Di po ba? Kasi tinubos mo na eh. Hindi na nila pwedeng ariin niya na kanila pa. Amen? Kundi obligado silang bitawan iyan at ibalik po sa iyo. Kaya ganyan ang demonyo. Nung tayo tubusin ni Kristo ng kanyang banal na dugo, ang masamang espiritu umaalis sa atin dahil tayo'y pag-aari na muli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Wala na siyang karapatan para manahan pa po diyan. Amen? Subalit, basahin natin yung mga karugtong, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Ang sabi, maghahanap ng tigang na lugar na kanya mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan, bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kanina, sabi, lalabas siya sa tao. Ngayon, pagbalik niya, sabi, kung saan siya nakatira dati, babalik siya doon. Tao yon, di po ba? Pero pagbalik niya, malinis at maayos. Bakit malinis at maayos? Kasi wala na siya doon eh. Nilinis ka na ng Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon na ng kaayusan kasi malaya ka na sa kasalanan. Tinubos ka na ng atin, tinubos na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Babalik siya doon at dat na niyang malinis at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama pa ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. Kaya papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Bakit nakakapasok muli? Kasi wala ngang nakatira. Amen? Nilinis tayo ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis tayo ng ating Panginoong Hesus para na kung saan muli na magiging tahanan niya. Amen? Magiging karapat-dapat na tahanan niya. Pero nung pagbalik ng masamang espiritu, walang nakatira. Amen? Ibig sabihin, nilinis tayo ng Panginoong Jesucristo, subalit hindi natin siya pinagbuksan ng pintuan ng puso natin para siya ang makapanahan at makapaghari sa buhay po natin. Amen? Ngayon, paano ang Panginoong Hesus makakapaghari o makakapanahan sa buhay po natin? Makakapanahan siya sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salitang ipinaparating sa atin. Dahil ang pangangaral ng mabuting balita, ang siya pong binhi para ang paghahari ng Diyos makapanahan sa puso natin. Makarating sa puso ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon.
na sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, patuloy tayong nililinis. Amen. Amen. Patuloy po tayong nililinis. Ang pusong ito, ang tahanang ito, ay patuloy na nililinis ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuwid ng likong gawain at ang salita ng Diyos ay magagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kaya ganun na lang ang sabi ni San Pablo, sa Efeso chapter 4 verse 27, ang sabi po, huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo sa buhay nyo. Para wag sa magkaroon ng puwang sa buhay natin at wag po siya makapanghimasok diyan, hayaan mo na ang puso na yan ay mapuno ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapuno iyan ng salita po ng ating Diyos na tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Josue, na ang sabi niya, dili-dilihin mo ang aklat na binigay sa iyo ni Moises. Dili-dilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasasaad doon. Pag sinabing dili-dilihin mo araw at gabi, huwag mong bigyan ng puwang ang demonyo sa buhay mo. Amen. Amen. Huwag mong bigyan ng lugar ang demonyo sa buhay natin. At para huwag siya magkaroon ng lugar sa puso natin, ang sabi po, ingatan mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa atin sa panahon na ito, mga kapatid, ayaw ng Diyos mawala ka sa paghahari ng Diyos. Amen. Mapalad tayo ngayon, malaya tayo nakakapakinig nito. Mapalad tayo ngayon na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo ay hindi man natin na isa sa buhay, nakakapakinig pa rin tayo. Amen. Bakit po? Kasi habang nakakapakinig po tayo, kapatid, darating ang oras na kung saan lahat ng mapakinggan mo iyan, mga kapatid, ipapaalala sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon na iimbak lang yan dyan. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ang siyang magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko. Amen? Amen. Anong ipapaalala sa iyo ng Banal na Espiritu kung wala kang napapakinggan? Paano ka i-remind ng Banal na Espiritu na sa oras ng ganitong sitwasyon, ito ang dapat mong gawin para wag ka mawala sa paghahari ng Diyos kung wala kang napapakinggan. Amen? Kaya habang tayo may napapakinggan pa na salita ng Diyos, isa lang palatandaan iyan, mahal ka ng Diyos. Amen. Kinakausap pa tayo ng Diyos. Amen. Kaya tayo kinakausap ng Diyos dahil mahal tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoon Jesus, sino ang nagmamay-ari ng buhay mo? Si Jesus. Hindi tayo dapat maging instrumento ng kasamaan. Amen. Amen. Hindi dapat. Amen. Ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isa po sa atin ay patuloy maging kagamit-gamit para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. Maging instrumento tayo ng kanyang kabutihan. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, Sister, isa kang mabuting tao. Isa sa mabuti. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Handa niyo bang ibigay ang buhay na yan sa Panginoong Jesus? Amen. Nung ang tao'y magkasala, lahat ng ipinakatiwala ng Diyos sa tao'y nawala. Amen. Pero nung si Kristo'y naparito at inialay ang kanyang buhay para sa ating katubusan, isa lang sinabi ng Panginoong Jesus, ano mang hilingin niyo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo. Amen. Amen. Handa niyang ibigay kung anong mga nawala sa atin. Amen. Handa niyang ibalik sa atin iyan ng ating Panginoong Kristo. Ang kailangan lang ang buhay natin ay laging nakaugnay sa Kanya. Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Damhin niyo ang pananahan ni Yesu Kristo sa inyong puso ngayon. Hallelujah. O Panginoon,
kagalakan nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa puso mo, Panginoong Jesus. Pinupuri kita, ako'y naririto, umaksambahin ka, magpakailanman, itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos, ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo, Para ka sa ating Panginoong Jesus. Lahat na mayroon ka para sa ating Panginoong Jesus. ang iyong Hallelujah. kaluguran ang siyang nais mo. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto, umaksambahin ka, magpakailanman, itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Tayo'y nilikha para sa Kanya. Ang lahat na sa atin, handa mo bang ibigay para sa Kanya? Tayo'y Kanyang tinubos para tayo magiging kagalakan niya. Panginoong Jesus, salamat po. Narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Buong pusong nagpapasalamat na kami iyong tinubos. Nilinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Ang buhay na to, Panginoon, na nilinis mo sa pamagitan ng iyong banal na dugo ay buhay na itinatalaga namin sa iyo, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming linisin sa pangitan ng iyong banal na salita, Panginoong Jesus. Huwag kang magsawa na kami paalalahanan araw-araw. Huwag kang magsawa na ang iyong mga salita ay iparating sa puso po namin upang ang liwanag, Panginoon, na nagmumula sa iyo ay liwanag na gumabay sa amin araw-araw. Panginoong Jesus, ayaw naming maging masamang tao. Ayaw naming mapahamak. Ang nais namin, Panginoong Jesus, makapagbigay sa iyo ng kagalakan. Kaya, Ama, ang hangarin ng bawat isa na ikaw ay mapaglingkuran, ang hangarin ng bawat isa na ikaw ay maparangalan, ay katagpuin mo, Panginoong Jesus. Bigyan mo kami ng sapat na pangunawa upang araw-araw mabatid namin ang mabuting nais mong ipagawa sa amin. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan, Panginoong Jesus, upang araw-araw, Panginoong Jesus, magawa namin ang lahat sa karangalan ng iyong pangalan. Panginoong Jesus, dalangin ko po, huwag mo silang lilimutin, Panginoong Jesus. Alalahanin mo sila araw-araw, tulad ng iyong pangako. Kung meron mang inang makakalimot sa kanyang bunsong anak, ikaw hindi lilimot sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Dalangin namin, Panginoong Jesucristo, na sa puso na bawat isa po sa amin ay maghari ang kabutihan at pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat sa patuloy malasakit mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-aakay mo po sa amin sa kabutihang nais mo, Diyos, na aming tahakin. Salamat sa banal mong gawain ito, Panginoong Jesus,
na nagsisilbi, Panginoon, patuloy na pinagkukunan namin ng liwanag at kalakasan, Panginoong Jesucristo. Lahat, Ama, na lumalapit sa iyo smita ng gawaing ito, patuloy mong dinggin at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Hinihiling ko, dakilang Diyos, biyayaan mo ang bawat isa ng magandang kalusugan, kalakasan, Jesucristo. Anumang sanhi na mga karamdaman meron sa aming katawan, pawiin mo, Panginoong Jesus. Pakalinisin kami sa lahat ng sanhi ng karamdaman sa aming katawan sa pangitan ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At hinihiling ko, dakilang El Shaddai, sa mga sandali po na ito, Panginoon, ang iyong kamay, ang siyang patuloy ilaan upang kami, O Diyos, araw-araw, ingatan at pagpalain. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami lumalapit po sa iyo at aming buong puso na pinaniniwalaan ang iyong salita, Panginoong Jesus. Kung binigay mo sa amin, Ama, ang bugtong mong anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan, nananalig kami ng aming mga kahilingan sa kanyang pangalan, ay ipagkakalob mo rin sa amin. Dalangin ko, dakilang Diyos naming nasa langit, ang lahat ng aming kahilingan ngayon, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkalob mo, Ama, sa amin. Pagkalooban mo kami ng isang maginhawa, maayos na buhay, dakilang El Shaddai, at ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin at patuloy pang gagawin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mamigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating.
kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka maano, hindi ka at sa iyong panonood, iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all po. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church. Bye.